Tawagin na natin ang ating guest partner Robert, mga kaserbisyo, Dr. Samuel Irastorza. Feel Good Friday po, Dr. Samuel Irastorza. Magandang hapon po, Doc. Magandang hapon po sa inyong lahat. Boss Dolan, Boss Robert, and all the televiewers out there. Yan. Maraming salamat, Doc. Doc Samuel, sa inyo pong panahon ngayon, Biyernes, para magbigay po ng serbisyo sa ating mga kababayan. Okay. Doc, sa unang tanong po natin, ano po ba para lang malaman ng lahat, partner, kasi iba, kidney, bato. Siguro maganda i-discuss mo na ni Doc. Doc, ano ba talaga ang halaga ng kidney sa ating katawan? At paano ba ito dapat alagaan talaga? Yan. Okay, so ang kidneys natin ay dalawang organ sa katawan na siya yung nagsasala ng tubig sa katawan. Siya yung nag-regulate ng water sa aming katawan. So yung ininom natin yung tubig, kamihan yan, 70 to 80%, up to 90%, kidney ang naglalaban. Yung iba, lumalabas sa balat natin, panisasalita tayo as heat or as air, yung water na natin. At the same time, siya din na nagsasala ng mga waste products ng katawan. Yung mga end products ng metabolism, pagkain na kinain mo, yung mga nutrients na kinakain mo, yung yung basura marami doon, hindi ang naglalabas. So very, very important. Isa ang naglilinis ng natin, taking care na hindi hindi ka ma-overhydrate, hindi ka mag-retain ng tubig sa katawan, at hindi mag-retain ng mga basura sa katawan. So yan. Ayan, So yung mga waste talaga, no? So Doc, ano ang mga sakit po na madalas tumama sa ating kidney? At ano ba ang mga sintomas na dapat bantayan usually ng ating mga kaserbisyo, mga kababayan, mga kapatrol, para pagsabi nila na, oy, baka kidney ko na ito may problema. Ano yung dapat nilang tandaan, Doc? At ano yung mga sakit na ito sa kidney? Ang pinaka-common pa rin would be infection sa kidney, Kakaroon ng infection ng kidney, namamaga, kaya sumasakit pagiliran, nilalagnan. Yan yung pinaka-common. At medyo mas madali na agapan ng sakit. So pag ganyan, binibigyan ng antibiotics, maraming tubig para mailabas yung bacteria sa daluyan or sa kidney. Ang iba pang mga sakit would be sa daluyan ng kidney. Kakaroon ng bato ang kidney kasi hindi maganda ang flow ng ihi dahil prone ng isang tao by genetics or sa diet na magkaroon ng bato sa ihi, kakaroon ng bato at yung bato na yon pwedeng sirain yung kidney. Pwede rin mababala doon sa daluyan ng ihi para hindi maganda ang daloy ng ihi. So yan, magkukos din ng pwedeng sakit yan sa tagiliran, usually pag yan nagbabala sa daluyan ng ihi, sa pinakamasakit na mararamdaman ng isang tao sa buong buhay niya. Talagang mamimili ka sa babala na yon. And then, yun, pwede sirain ng kidney. Now, ang isa pa din na common na sakit is yung nasisira ang kidney mismo. Na yung laman niya, namamatay yung laman niya, yung tissue siya nalalaman niya, nawawala na yung function. Yung tinatawag na end-stage renal disease or chronic renal disease. At maraming dahilan doon. Ang pinaka-common dyan would be diabetes, hypertension, mataas sa BP, yung maling paggamit ng mga pain relievers, yung tinatawag na NSAID, take ng pain relievers, at yun nakakasira ng kidney yun. So yun, of course, yung mga infection sa kidney na hindi naagapan ng maayos, pinapabayaan, mabato sa daluyan ng ihi, doon may magdulot sa pagkasira mismo ng kidney at hindi na siya nagana kahit anong pagkakunin mo. At yun yung mga taong napupunta na sa dialysis, o kailangan na ng kidney. But as a urologist, ang talagang expertise ko ay doon sa mga sakit sa kidney na dahil sa infection, to may bato sa daluyan ng ihi, or may bala sa daluyan dahil nagkakaroon ng peklat, pagkipot sa daluyan ng ihi, and mga tumor, mga cancer sa kidney. Yun po talaga ang focus ng aking
Oo. mahirap. Doc, yun, nalaman Medyo static yung audio. Static lang yung audio nyo, Doc, Paayos no? na natin ng konti yung audio. Bago tayo Huwag tayo magtuloy, tumuloy, no? para at least mas maintindihan ng ating mga listeners. Doc, medyo nagsa-static lang po yung audio natin. So palakasan natin yung ano bang gagawin? Hinaan ng konti. Hinaan ng konti kay Doc? Okay. Okay. Doc, kung mahinaan lang daw ng konti yung audio para hindi daw mag-static, is that okay on your end? Yes. Ayan. Alright. Ayun, Doc. Ayun, nakita nga natin, napakahalaga talaga ng kidney sa ating katawan. Ngayon, ano yung dapat gawin natin para mapangalagaan natin at hindi nga masira tong kidney natin, magkaroon tayo ng kidney stones? Dahil sabi niyo nga, importante to. Okay, let me focus on my specialty, which is infection sa kidney, sa daluyan ng ihi, yung mga tumor sa daluyan ng ihi. Okay? So, pag sa infection sa daluyan ng ihi, isa rin talaga ang sa mga kidneys. Isa sa pinaka-effective na preventive measures is hydration. Pag well-hydrated ka, ang pag-produce ng ihi, napipigilan mo nagkakaroon ng bato sa daluyan ng ihi or nagkakaroon ng infection sa daluyan ng ihi. Okay? Ang pag-ihi kasi ng isang tao ay isang defense mechanism. No? Pag maganda ang flow ng ihi, kung ano mang bacteria na sa daluyan ng ihi, mailalabas mo, mapa-flush mo yon. Ang comparison yan is yung mga yung mga daluyan ng tubig. Batis, mga river, di ba? Pag maganda ang flow ng ihi, malinis ang tubig. Pero may mga bacteria yon, yung tubig. Pero malinis siya, hindi mabaho. Pero pag barado ang daluyan ng ihi, yung batis, yung river, pag binara mo yon, hindi na dumadaloy ng maayos, hindi na siya nagpo-flow, mamaya maging mabaho na yan, no? Maging madumi na yon kasi yung bacteria doon dumadami. So, ganun din sa daluyan ng ihi. Pag may bara o hindi maganda ang flow ng ihi, mas mataas ang chances ng infection kasi yung bacteria hindi na ilalabas na maayos. So may time siya ngayon dun sa daluyan ng ihi na tumami at tumapit dun sa daluyan ng ihi at mag-induce ng infection. So, ganun din yon sa bato, sa daluyan ng ihi. Kung mapapansin nyo, pag umiihi kayo sa arenola, malinaw, walang amoy. Or after a few minutes, after a few hours, pag titin nyo, may buo-buo na ang arenola. No, may buo, may puti-puti na nagsisettle na din sa floor ng arenola. Yun yung mga crystals, yun yung mga dumi sa katawan na normally ay in liquid form, hindi siya namumupa pag maganda ang flow na ihi. So pag baradong daluyan ng ihi, yung mga crystals mas mataas ang time para siya magkakakapit-kapit sa isa't isa at mag-form ng bato. So yun, very very important is to maintain, number one, good urination. Ano ang good urination? Dati sinasabi na you have to drink 2 to 3 liters of water a day. Pero depende din yan kung mainit ang panahon, nagtatrabaho kayo sa disyerto, lagi kayo nagbabasketball, lagi kayo pinapawisan, ang 3 litro baka kulang. At the same time, kung ikaw naman walang ginagawa, lagi lang nasa aircon, lagi lang nakahiga, ang 1 litro might be enough na sa iyo kasi lumalabas na init sa katawan. So ang pinaka-best talaga na measurement kung maganda ang hydration mo, kung maganda ang water level sa katawan mo is yung ihi mo. Dapat, ang ganda ng ihi is about 2 liters per day ang pinoproduce mo. Which is about 5 to 6 times ihi sa isang araw. No? Tingnan yung sarili nyo, nakakalimang beses ba kung ihi sa isang araw? No? Minsan hindi. At isang pinakamadaling indikasyon na kulang ka sa tubig ay yung kulay ng ihi mo. Pag yung ihi mo masyadong madilaw, kulang ka sa tubig, masyadong concentrated. No? Kasi ang katawan, nadidetect niya yan. Uy, kulang ang tubig sa katawan. So, ina-adjust niya yun. No? Konti lang ilalabas ko ng tubig sa katawan ko kasi kailangan ko ng tubig sa katawan na ma-maintain. So, yung ihi mo ngayon masyadong madilaw.
So, pag masyadong matinaw ang ihi mo, kulang ka sa tubig. Inom ka pa ng maraming tubig para yung ihi mo ay as clear as possible. Yun talaga ang maganda. Doc, may follow-up lang ako dyan. Sabi niyo, very important nga yung hydration, no? Dito kasi sa atin, ang daming types of water na pwede nating inumin, di ba? Meron diyang distilled, purified, meron pa nga yung may alkaline water. In your observation, what is the best type of water for us to be hydrated? Kasi may mga iba, kailangan yung may mga naka-hydrate, di ba? Minsan pag dehydrated sila. What kind of water is best for us? Well, tap water is best talaga, no? Andiyan yung mga natural elements, no? Even yung, kumbaga, kung sa mga probinsya, yung galing sa Batis, okay yun, no? Clear yun. Yung tawag na, totoong mineral water, yun talaga. Wala din mga problema yung mga distilled water, no? Importante doon yung water content talaga. Kasi yung tubig, meron din tinatawag na mineral content. Actually, ang medyo harmful is yung mga tubig na galing sa mga deep well. No? Kasi mataas ang mineral content, mataas ang doon, crystal content. And doon, no, na-observehan na mas mataas ang chances na magkakabato ka doon sa mga tubig na galing sa deep well. But otherwise, all the other waters, wala naman nakitaan na mataas ang incidence. Basta, importante, yung water content mataas. Doc, ang magandang tanong ko lang po ito, no? Yung dialysis po, no? Marami po sa ating mga kababayan ang talagang nag-resort sa pag-dialysis. Gaano mo kahalaga itong pag-dialysis at meron ba mga maraan para sila ay hindi pa humantong dito? I mean, meron ba makukuha pa sa gamot ito bago sila humantong po dyan sa ganyang, kasi po mag-ahos po yan, di ba, Doc? So, ang pinaka-importanting question talaga doon is paano hindi mapunta sa dialysis. Yes, Doc. Tama. Preventive measure talaga, no? Ang kagandahan sa ng ginawa sa atin ng ating Almighty Creator, no? Matalino talaga kasi binigyan tayo ng 2 kidney. So actually, ang laki ng reserva natin, no? And kung titingnan mo, bawat kidneys, 20 to 30% lang ang ginagamit natin. Malaki ang reserva kada kidney. So, isang kidney, 20 to 30% lang actually ang gumagana yon para maganda ang proseso ng katawan mo, maganda pa ang katawan. Ganun din sa kabila. Yung iba doon, reserva na. No? Now, iisipin nyo, bakit nagkaganon? Ang laki na ng reserva, no? Napupunta pa rin sa ganon. Ibig sabihin, kasalanan na natin yun. We have enough time to prevent that pero wala tayong ginagawa. And it all boils down to early detection and treatment. And sinasabi natin kanina, ang pinaka-common na dahilan would be diabetes, no? Hypertension, and yung batong sa daluyan and yung maling paggamit ng mga pain relievers. Ito pala yun, ano? So, overall, ang sinasabi lang is, ingatan mo yung sarili mo, na be healthy. Yung iba kasi natin, sige na, hayaan mo na. Tumaas ang sugar, kaya ko pa naman. Hindi pa ako naghihirap eh. And kasama na rin yung education na yun, na pag tumaas yung kidney mo, yung sugar mo, hindi lang yung dahil tumaas na yung sugar mo, ganun-ganun lang. Ang daming problema na nagdudulot yan, kasama na yung yung komplikasyon na, Doc, no? Komplikasyon. Oo, komplikasyon yung kidney. So, yan, ang sinasabi lang doon is we need to take care of our body. Kasi yan, komplikasyon na yan. Hindi yan basta-basta overnight lang gumaganon. You have enough time para i-prevent that. Magandang pag-alaga sa katawan, pagkain ng tama, pag-exercise, pagtulog ng maayos, kailangan natin rest. All those things, no? All those things na ma-prevent or ma-correct ang diabetes, yung hypertension, all those things. No? Pag ginawa mo yun, ma-protect ang kidney, no? Ma-protect mo na ang 70 to 80% na cause ng pagkasira ng kidney. Then of course, andun yung mga kidney stone. So ang lang talaga doon, even wala kang naramdaman, no?
as much as possible, better talaga magpakonsulta ka, magpa-check up ka from time to time kasi minsan talaga wala kang nararamdaman, may sakit ka na pala. So it would be best to consult your friendly doctor and have a general checkup, especially pag pumunto ka ng 30, 40, or pag mayroong family history. Yun yung number 1 din. So, kahit na nag-ayos ka ng ng katawan mo, pero yung genes mo naman, talagang predisposed ka sa mga sakit na yan, kailangan early check-up na. Doc, mabalik lang tayo. I don't know if I heard you right kanina, no, at the start of our interview, na there's such a thing as overhydration. Ano po ito? Overhydration happens pag yung kidney mo ay hindi na gumagana ng maayos, no? Sabi ng iba, gusto ko umihi na umihi. Magtitake siya ng buko juice, magtitake siya ng yung pinapakulong mais, no? All those things na pampaihi. Gagamitin niya. Hindi mo kailangan mga yan. No? Inom ka lang ng tubig, ilalabas yan ng kidney mo as long as your kidneys are doing well. Functioning well. Kahit ngayon, uminom ka ng 10 litro, hindi ka malulunod. Walang namamatay, walang nalulunod sa tubig. Inom ka na sa 10 litro tubig, ngayon din, dire-diretsoy mo, iihi mo lang yan. Kasi hindi lalabas yan. Nalulunod ang pasyente sa tubig, nag-overhydration, pag sira na ang kidney. Inom siya namin tubig, hindi na nakakaya ng kidney na ilabas yun. So ngayon, nalulunod. Nag-overhydration sa baga, nahihirapan ng huminga. No, nag-overhydration na, kaya nagmamanas na yung legs, pa, all those things. Ayun. Dok, madalas natin narinig yung sige po. Go ahead, Dok. Gusto mong well-hydrated ka, hindi mo na kailangan gumastos ng mamahaling buko, hindi mo na kailangan gumastos na iba pang mga mamahaling mga prutas o mga mamahaling iba pang mga gamot yan para pampaihi. Inom ka lang ng maraming tubig. Napakasimple lang. Napaka-natural lang yun. Drink lots of water. Kung iisipin nyo dati si Secretary si dati ating secretary, lagi niya sinasabi, just drink lots of water and that will correct a lot of problems. Ayan. Dok, meron tayong tanong po dito sa ating kapatrol, kaserbisyo, si Azinet Evia. Sabi nga, Dok, yung mga maintenance meds po ba ng hypertension at diabetes, nagkakos din po ba ito ng kidney disease? Actually, hindi. No? Yung diabetes at hypertension, nagkakos nun. Yung yung mga gamot yun, kino-correct na yun para hindi lalo masira yung kidney mo. Okay. So yun. Now, isang Dolan, just reminder lang. Ang kidney kasi, no, malaki ang reserva niya. Pero, yung kung may namatay na doon na cell, kasi maraming reserva niya, kung sabihin na 100 cells, 20 to 30 lang gumagana. Yung reserva na yun, no, pag nasira ang isang cell, hindi na yan nag-regenerate. Hindi yan tutubo ulit. Hindi katulad ng atay, pag pinutol mo yung atay, tutubo ulit siya. Ang kidney, hindi na siya nag-regenerate. So, pag pinabayaan mo yun, masira, feeling mo okay ka pa rin. No? Hanggang sa kukunti na lang ang reserva mo, pag buwaba na doon sa reserva na, tanggal na lahat ng reserva, buwaba na yung function, tsaka mo lang naramdaman, ay, nagmamanas na ako. Ay, nahihirapan na akong huminga. Hindi na tumataas ang creatinine ko, tumataas ng waste product ng katawan mo. By that time, a little bit too late ka na. Kasi, hindi kahit anong take mo pa ng gamot, kahit anong pang papigil mo diabetes, kahit anong tinigil mo yung hypertension, tanggalin yung mga iba pang dahilan, ganun na talaga yun. Ayun. Dok, doon naman sa kidney transplant, yan. Ito ba'y talagang effective talaga ang kidney transplant pag talagang hindi na gumagana na maayos talaga ang kidney? Yes. Very effective, no? I'm part of a kidney transplant team and we do a lot of kidney transplant, no? Pero yan, masalimot din yun. Milyon-milyon din ang ginagastos mo. Ang hirap pa maghanap ng donor. But yes, effective yan. No? Worldwide, ang dami mga kidney transplant. And that shows you na ang kailangan mo talaga ay isang kidney lang na maayos. Isang kidney lang na maayos, no? Kasi ikaw nga, Dolan, pwede ka mag-donate ng isang kidney mo.
Pag dinonate mo yung isang kidney mo, isa na lang kidney mo, kaya ng isang kidney mo yun. Hanggang sa mamatay ka. No, mas alagaan mo yun. At the same time, yung nakakuha ng kidney mo, no, mabubuhayan siya ng isa lang ang kidney na binigay. Tama. Again, that tells you, isa lang ang kidney mo na kailangan mo. Eh, binigyan ka nga ng 2 kidney. So, alagaan mo yung 2 kidney. Kung napunta ka pa doon na masira yung 2 kidney, eh, kasalanan mo na talaga yun. Oo nga. Kaya pala may reserba, no? Doc, tama ba yun? Kaya may reserba, hindi tulad ng ating liver na kaya mag-regenerate. So, at least parang spare tire ba ang lagay nun? Yes, gano'n. Talagang matalino yung napakagaling ng ating may kapal, yung ating yung ating creator na may dahilan kung bakit ganyan. Yun. So dapat talaga pangalagaan natin. 2 na nga yan, no? Binigyan na tayo ng reserba. Yes. Pag nagamit mo pa at hindi mo pa naalagaan yan, tama si Doc kanina, kasalanan na natin yan. Dok, meron ba mga bawal na pagkain para makakapag-trigger sa iyong sakit sa kidney? O parang may naririnig akong ganyan na pag meron ka daw bato sa kidney stone, may bawal ka kumain ng ganito. Meron totoo ba yun? O meron bang ganun talaga? Bawal yun. Sa diabetes, iba ang bawal. Pag hypertension, iba ang bawal. Pag kidney stone, iba ang bawal. So, medyo ang dami yan. Hindi pwede natin isahin lang na bawal to lahat. Kundi wala ka na pwede kainin. Wala na tayong kakainin. Wala ka na pwede kainin. Reklamo ng mga pasyente, ano lang kakainin ko eh. Kaya mahirap na pagdating na sa panahon na yan. Kasi ingat ka na. Kasi nga, pag sira ng kidney mo, limited na ang pwede mong kainin. Kasi pagkakain ka ng marami, tataas din ang waste product ng katawan mo. No? Parang kada kain mo, may basura talaga. Ganun talaga ang And yung kidney ang gumagawa nun. So, medyo limitado na yung makakain mo. At may mga lista yan kung anong mga kailangan mong gawin. Depende sa level din ng function ng kidney. Pero Doc, pwede naman basta in moderation lang. Yeah, lahat naman talaga in moderation. Pero problema, iba-ibang definition natin ng moderation. No, walang iba-iba din bawat tao. Hindi pwedeng yung moderation mo, Robert, ay moderation ko din. Hindi. Kung mabilis ang metabolism mo, maganda mo, ako hindi. Hindi ko pwedeng ipareha sa'yo. Makikita natin iba, ang lakas kumain ng kanin. Di ba? Ang limo pag kumain ng kanin. Pero, malakas din naman siya mag-exercisyo, maganda katawan niya. So, iba-iba, bawat tao. So, medyo mahirap yung sasabihin in moderation. Medyo, yung panis na yan na salita. Parang lagi, in moderation. Pero, ano ba talaga ang moderation? So, kailangan alam mo din yung katawan mo. Ano ba ang moderation for you? Ano ba ang moderation ko? Ano ba ang moderation mo, Robert? Ano ba ang moderation mo, Polan? And sa ngayon, if talagang may risk factors kayo for diabetes, may risk factors kayo for hypertension, it would be best to consult a specialist for that. Para malaman mo ano bang moderation for sa'yo, and then meron na rin tayong mga dietitian na makakatulong sa'yo kung ano ba dapat ang pala sa'yo. Doc, how often should we have check-ups? Lalo na ako, I just turned 50, no? So, medyo nagiging health conscious na rin ako. Unlike when I was younger, yung sa akin, kaya ko naman, bata pa naman ako. For somebody who's my age and older, how often should we go for check-up? Well, ang kasi doon, iba-iba ang iba-ibang problema, iba-iba ang age of dapat ng check-up. Okay. Like for example, if you talk about prostate, context sa mga lalaki, para sa iyo, Robert, dapat 40 years old and above, meron na wala kang problema sa pag-ihip, dapat nagpapa-check up ka na. Sa lahat ng mga lalaki yun. The same time, sa mga babae din, kahit iba din ang kanilang mga age na dapat pa-check up na sila, meron man o wala silang sintomas. But safe to say na usually at the age of 40 and above, doon ka na usually dapat nagpapa-general check up. No? Kasi doon na usually nagsisimulan lumalabas ng sakit. No? Or dapat lumalabas or may makikita na at least sa laboratory. Wala ka pa naramdaman pero may sinyales na sa mga laboratory, may sinyales na sa mga test na papunta ka doon at pwede mo na maagapan.
So, yun yung hindi pwede yung, ay, Superman pa ako, basketball to, kaya ko pa yan. Medyo mahirap yun, no? So, yun. And then, para dun sa may mga family history, yung may family history ng hypertension, may family history ng cancer, it would be wise to have a check-up earlier. Mga 30 years old, no? Check up na kayo. Yun. Wala namang problema. Ang iba natatakot kasi mag-check up kasi daw baka may makita. Eh, Tatakot. Baliktad. Oo. O Doc, nabanggit niyo po yung prostate, ano? O, ano ba ang sintomas, Doc? At paano makakaiwas sa mga enlargement ng prostate at sa mga prostate cancer, no? Prone yan sa mga lalaki, no? Sa atin, ng mga lalaki. Well, mahaba pa ang segment talaga yan doon, no? Yan sa prostate. So, anyway, yung prostate, lalaki lang ang meron nito, no? So, pag may prostate ka, siguradong lalaki ka. Kaya Yes. sabihin mo babae ka, pag may prostate ka, lalaki ka. Wala kang magagawa. Okay. Gender reassign ka na, hindi kasi tinatagal ng prostate. No? Lalaki ka pala pag may prostate. No? So, yun, lalaki lang ang may prostate. And Yes. itong prostate ko, lahat ng pagkapanak may prostate na yun. So, hindi pwede ito may prostate o meron prostate ka na. So, usually, ang prostate, lumalaki yan ng kusa, 40 years old and above. Doon dandahan ng lumalaki yun. Kaya sinasabi namin, 40 years old, magpapacheck up na dapat. Meron o walang simptomas. Usually, pag lumalaki ang prostate at nagbabala sa daluyan ng ihi, ang simptomas yun, yung kung parang inipit mo yung daluyan ng ihi. No? Kasi nakapalibot siya sa daluyan ng ihi, iipitin niya ang daluyan ng ihi. Yun yung simptomas. So, anong mga simptomas? Mahina ang daloy ng ihi. Kung dati nakakabasag ng pader, palayuan, di ba? Pag umihi. Ngayon, nakakabasa na lang ng paa, nakakabasa na lang ng pantalon. At yun ang nangyayari sa mga lolo natin na dati kinakahiya natin. Umihi na naman sa pantalon si lolo kasi mahina na ang daloy ng ihi. Hindi na tumatapon ng palayo. Mapangina. Two, putol-putol ng pag-ihi, umiiri, no? Or worse, hindi na talaga makaihi. So, yun yung mga common na simptomas na madaling makita. Pero ang problema, yung tinatawag na prostate cancer. No? Kasi ang prostate cancer, meron ka ng prostate cancer, kung maliit pa lang siya, walang simptomas, wala ka talaga maramdaman. Kasi maliit pa lang siya, hindi pa siya nagbabala sa daluyan ng ihi. Nagkakaroon lang sa simptomas, pag yung cancer, malaki na yung cancer, at nagbabala na sa daluyan ng ihi. Pero, by that time, medyo advanced ng cancer, medyo huli na. Kaya sinasabi namin, meron o walang simptomas, pag tungtong ng 40, dapat nagpapacheck up ng lalaki. Ayan. Prevention talaga. Prevention is better than no? cure. Huwag kayong matakot magpa-check up. Kasi baka... Huwag kayong matakot sa doktor. Oo. Baka huli Tulungan na tayo ng lahat, mga diba? doktor. Yung time na, wag lang kayo pupunta sa doktor kung masakit, may masakit. Example na lang, Robert Dolan. Bumili ka ng bagong kotse, wala pang problema. So, pinapaano mo na kagad, pinapacheck up mo na after 10,000 Yes. Bakit? Kasi baka may nangyayari na hindi mo lang alam, okay pa tumakbo, pero mayroon na palang problema. Kung makina nga ng kotse, pinapacheck up mo na wala pang problema. All the more na Tayo pa. Tayo ba? No? Correct. Tama. Iba talaga priorities, no? Ayan. Doc, last na lang po. Ano po inyong in general sa ating mga kababayan, kaserbisyo sa pag-aalaga ng kanilang kidney? Ano po ang inyong payo? At the same time sa prostate din po, mga kalalakihan. O yun na nga, binigyan tayo ng dalawang kidneys, ang laki-laki ng reserve, so parang walang reason para masira yon, no? Kung may masira mo yung kidney, medyo kapabayaan na talaga natin. Hindi natin pwedeng isisi yan. Pumunta ka sa simbahan, mag-iyak-iyak, bakit mo ako ginawang ganito, no? Kasalanan na natin yun, no? Unless talagang congenital or inborn ng problema. So, number one talaga is, keep healthy, keep a healthy lifestyle, tamang pagkain, tamang pag-exercisyo. Again, kailangan alam mo kung ano sa iyo, ano ang tama para sa iyo. Hindi yung tama sa akin ay tama pa rin para kay Robert. So, you have to find your own balance. Okay? Yeah. Drink lots of water and check up sa doctor, the earliest possible time. Meron man walang problema, mas maganda yung malaman mo na, ay, healthy ka pala. No? Hindi, okay ka na din. May peace of mind ka. Healthy ka. Ang ganda na natin. Yes. Kaysa yung pinabayaan mo, and then pagka check up mo, ay malala na yung problema mo, wala na tayong magagawa.
So, Ayan. So mahalaga mga kaserbisyo ang magpa-check up sa inyong mga doktor.